Henry Alcantara nagsauli ng 110 milyon pesos sa gobyerno ng Pilipinas ayon sa DOJ. Ibinunyag ni Justice Acting Secretary Frederick Vida nitong Biyernes na nagsauli ng humigit kumulang 110 milyong pisong salapi sa Kabanang Bayan si Henry Alcantara, ang sinibak na First District Engineer ng Bulacan. Ipinaliwanag ni Vida na ang cash turnover ay bahagi ng restitution. Naroon din ang mga kinatawa ng Bureau of Treasury at Land Bank of the Philippines upang patunayan ang halaga. Ayon kay Vida, ito ang unang hulog ni Alcantara para sa restitution dahil nangako siyang magsauli ng humigit kumulang 300 milyon na labag sa batas na nakuha mula sa mga di umano'y maanumalyang proyekto sa flood control na nakasaad sa partikular na mga kaso. Sinabi ni Vida na mayroon silang panel na nag-i-evaluate sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na medyo simpleng matematika lang ang proseso. Halimbawa, kung sinabi ni Alcantara na nag-deliver siya ng 1 bilyong halaga ng proyekto at kumita siya ng 2% mula rito, kasama raw iyon sa mga salaysay niya. Idinagdag pa niya na inaalam nila kung ang mga salaysay ay totoo at iyon ang kanilang binabatayan sa pagtukoy ng restitution. Ang restitution o pagsasauli ng pera ay isa sa mga kondisyon para sa mga akusado sa korupsyon sa pondo ng flood control upang maisaalang-alang sa Witness Protection Program ng DOJ. Nilinaw ni Vida na ang pag-aabsuelto kay Alcantara sa pananagutan sa kriminal ay para lamang sa mga kasong katumbas ng halagang kanyang isinauli. Binigyang diin niya na hindi nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity para sa lahat ng iba pang kaso. Kaya babala niya kung matutuklasan nila na sangkot pa si Alcantara sa ibang usapin at makikita nila sa kanilang datos na may information siyang itinatago, hindi raw siya maabsuelto sa pananagutan doon. Bukod kay Alcantara, pansamantalang tinanggap din ng Witness Protection Program ng DOJ si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Vida, nangako si Bernardo na magsauli ng 7 milyon para sa restitution. Tungkol kay Engineer Bernardo, sinabi ni Vida na noong una sa Memorandum of Agreement, nag-assign siya ng mga bank accounts sa DOJ na nagkakahalaga ng higit sa 7 milyon. Sinabi niya na ang mga ito ay frozen accounts at kasalukuyan pa ring under process dahil may proseso din daw ang Anti-Money Laundering Council. Gayunpaman, sumang-ayon ang pinuno ng DOJ sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson na dapat ay 1 bilyon ang isauli ni Bernardo at kinumpirma ni Vida na iyon talaga ang pinahiwatig na halaga. Mas gusto ng DOJ na salapi ang restitution. Ano nga ba ang benepisyo at bentahe ng naibalik na pondo sa taong bayan? Ang pagsasauli ng mga pondong ninakaw mula sa korupsyon ay nagdudulot ng direktang benepisyo sa mamamayang Pilipino. Ang 110 milyon at iba pang maibabalik na halaga ay maaaring gamitin para sa mga halagang serbisyo publiko. Ang pera ay maaaring i-realign para sa mga programa sa kalusugan, pagbili ng bakuna at gamot, edukasyon o pagpapatayo ng silid-aralan at scholarship at social welfare o ayuda para sa mahihirap. Dahil ang kaso ay may kinalaman sa flood control, ang naibalik na pondo ay maaaring gamitin upang tustusan ang mga proyektong orihinal na pinaglalaanan nito. Mas matitibay at kumpletong flood control na makatutulong upang maiwasan ang pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ang matagumpay na pagbawi ng pondo ay nagpapataas sa tiwala ng publiko sa kakayahan ng pamahalaan na labanan ang korupsyon at panagutin ang mga nagkasala. Ang ganitong aksyon ay nagbibigay ng mensahe na may katuturan ang restitution at maaari itong maghikayat sa iba pang may alam sa katiwalian na makipagtulungan sa gobyerno. Ang pagbawi ng nawawalang pondo ay senyales ng pagbabago. Bumalik na ang mga ninakaw na pera ng taong bayan bago pa man matapos ang kaso sa korte. Ang ganitong pagbawi ay ngayon palang nangyari sa kasaysayan ng korupsyon sa Pilipinas. Sa palagay niyo, tama ba ang ginagawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa bagay na ito?